libong pekeng birth certificates ang ipakakansela kasunod ng pagpapatupad ng total pogo ban sa bansa. Kukunin naman ng gobyerno ang mga ari-ari ang nabili sa iligal na paraan. Saksi sa Salima Refran. Sa pagpapatupad ng total pogo ban at pagpapaalis sa mga pogo workers, isusunod na ng Office of the Solicitor General ang pagpapakansela ng libo-libong Philippine birth certificates na nakuha ng mga dayuhan sa bansa. Kukunin din pabor sa gobyerno ang mga illegal nilang nabiling property at ari-arian. In the case of fraudulent birth certificates, we are talking of thousands of such cases. Yung sa civil forfeiture cases naman, alam din natin na napakaraming na-discover na mga pogo assets na apparently illegally acquired. Isa sa mga ito ang gumugulong ng cancellation of birth certificate ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nakaharap rin sa kanselasyon ng birth certificate ang kinikilalang kapatid ni Guo na si Sheila at ang nakatatandang kapatid ni dating Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Ayon sa OSG, matrabaho, matagal at magastos para sa gobyerno ang pagpapakansela ng birth certificates. Imagine kung libo-libong tao ang kakanselahin natin ang fraudulent birth certificate. Each one of them will have to go through a court process. Ang Kamara may proposed bills para gawing administrative proceeding na lamang ang cancellation ng birth certificate para hindi na kailangang dumaan sa korte. May panukala na rin para sa pagpapadali ng proseso ng forfeiture ng mga ari-ari ang nabili ng mga dayuhang ito gamit ang mga fraudulent na papeles. Si Senator Risa Ontiveros na pinangunahan ang mga pagdinig sa iligal na gawain ng mga pogo, umaasang mapapasa na rin ang mas komprehensibong batas laban sa mga pogo. Dapat rin daw trabahuhin ang pagkuha sa mga ari-ari ang ginamit ng mga pogo pabor sa mga biktima nito at mga survivors ng human trafficking, alinsunod sa Anti-Financial Account and Scamming Act. Sa ngayon, 6 na korporasyon ang inisyuhan ng preservation orders ng pamahalaan para sa pogo properties sa Bamban Tarlac, Porac, Pampanga, Pasay sa Metro Manila at sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC tuloy ang investigasyon sa mga ito at sa mga ari-ari ang posibleng nakatago. But marami pa rin tayong iniimbestigahan. Yun nga yung sinasabing nakatago ito sa ibang kumpanya, nakatago sa ibang pangalan. May mga Pilipinong ginamit para lumabas na sila yung may-ari ng mga properties. Paharapin ang mga ito sa mga kaso, pati ang mga tao sa gobyerno na naging daan para gawing legal ang mga gawain ng mga operator ng pogo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.